Itong war on drugs, itong investigasyon sa ICC. Di ba napansin nyo, iba yung sinasabi ng gobyerno natin, the executive department, or even the president himself, was saying a different thing, and even his other cabinet members involved in the so-called investigation, they were saying, no, we are not going to cooperate with the ICC. We have already remove ourselves as member of the ICC. So hindi natin sila papayagan. Daming ganun, di ba? But kung ano ang sinasabi, iba ang ginagawa. Kung ano ang galaw ng kaliwang kamay, iba yung galaw ng kanang kamay. But the purpose was get rid of Duterte, Tatay Digong, para mapagtakpan itong issue ng corruption na massive ang ginagawa. Pangalawa, get rid of BP Sara. How? Pinainan nila ng confidential fund, at ito ngayon ang kanilang ginamit in order to trigger yung pagsasampa at ng impeachment, makasama yung imahe ni BP Sara. Pero ginamit nila itong mga maiingay na mga grupo na tinatawag nilang mga Makabayan Group, mga Pinklawan, Dilawan. Alalahanin ninyo yung Pinklawan at saka Dilawan at saka yung Makabayan, hindi yan kakampi ng administrasyon. But the administration was willing to make use of these two groups in order to justify na matanggal itong grupo ng Duterte sa political equation. So sila yung masyadong maingay. If you notice what happened in the past 2 years. So sinampahan nila ngayon ng impeachment si BP Sara. For what reason? Cover up the massive corruption in the government. More particularly, doon sa corruption sa public works. Lahat ito nag-boomerang against them. Nag-boomerang yung ginawa nila kay Tatay Digong, dinala nila sa dahig, akala nila mananahimik ng taong bayan. Hindi. Nag-alsa ang taong bayan at hanggang ngayon, alam ko na alam din ninyo yung nagturong puso ng mga kababayan natin sa kaawa-awang ginawa nila kay Tatay Digong. Hindi pa yun natatapos sa taong bayan. Pero itong makakaliwang grupo, mga bayan, may sarili naman silang agenda eh. Kailangan din nilang gumalaw in accordance with what the administration would like them to do. Kasi yun ang trabaho nila eh. They have been doing that in previous administrations since 1970s. Ganun talaga sila. We cannot blame them. Meron silang sariling political agenda na tinatahak. Ganyan din yung Pinklawan at saka Dilawan. They have to cooperate with the administration now because they would want to go back to power. Pagdating ng 2020, pabalik sila. Pero sa ngayon, hindi sila makaporma ng todo-todo. They have to cooperate with the present administration because they know that it's still the Duterte group that has the strong support coming from the people. And if this support will continue as it is continuing and becoming even much stronger, 2028, Duterte, Sara Duterte will become president. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang kanilang gusto, pabagsakin si Inday Sara Duterte. But the main reason, yung kanilang immediate motive or intent or purpose, cover up the corruption. Cover up the corruption. Hindi sila nagsucceed. Nag-boomerang yung impeachment against BP Sara. The administration has to make a new drive. Cambio sila. In his State of the Nation came up with this statement, mahiya naman kayo. Because hindi na nila may tatago eh. Lantad na eh. Talagang wala na silang magagawa. Sumabog na eh sa kanilang mukha yung pinaggagawa nila. So for them to save their face, save themselves, the executive, and at the same time the members of Congress, they have to conduct this so-called investigation now as to whether the investigation is in depth and really go after all those involved in this massive corruption about flood control and other infrastructure projects. That we are not certain. Kita naman natin kung ano yung pinangako noong nakaraang taon, isa pa lang na senador, hindi pa, wala pang senador na naipapakulong, dating senador, Bong Revilla, kawawa naman. Siya ngayon ang naging poster boy ngayon. Siya ang nakakulong. Wala pang congressman.
na nakakulong. Pero alam ng taong bayan na maybe 90% of members of Congress, the 90th Congress ba yun? The 90th Congress. And most of them are still members of the 20th Congress. They are involved or were involved in the massive corruption of infrastructure projects, not just flood control, school buildings, farm-to-market roads, bridges. Massive talaga yung corruption at hindi nila matatap. So ngayon, gusto nila uling mapagtakpan yan. They want to continue covering up para maiwasan yung issue. That's why they have to come up with these impeachment cases filed against siyam impeachment. Sinampa nila against President. Alam naman natin yun. Didismiss yun. Tapos ito ngayon, yung filing of 2 impeachment cases by whom? The Pinklawan and the Dilawan group and the other one from the Makabayan. Kasi nga, kasama sila doon sa grupo ng administrasyon. No? May sariling agenda itong dalawang grupo na ito eh. No? But the main purpose again is cover up natin yung investigation sa flood control para ma-focus na naman ang investigasyon or dito sa soap opera ng impeachment against BP Sara. But ang taong bayan, hindi na po maniniwala dito. Kung sino man po yung mga congressmen na mag-i-endorse at pipirma, kung sakali man po ang kanilang objective, makakuha uli sila ng 1/3 of members of the House. Yun ang members ng House na 306? 306 I think. So they need 102 signatures para madala agad sa Senado. Doon naman sa Senado, may mga atak-atak na mga membro doon na, sige, isang pa nila kagad dito yung impeachment na yan at umpisa na rin namin ito dahil hindi na nila kakayanin talagang yung investigasyon sa flood control doon, wala na silang magagawa of the people. And when we talk of the benefit of the people, ano ba ang maganda para sa taong bayan? That is, make sure na ang ginagawa ng ating pamahalaan o mga opisyal ng pamahalaan ay naaayon sa ating saligang batas, naaayon sa mga umiiral ng mga batas at alituntunin. Pag sumalubong po tayo dyan, ay hindi ito mahulugan doon sa sinasabi ng ating mga mamamayang Pilipino na sila ang umakda ng ating konstitusyon. So, there is no such thing as a real complete independence of these 3 major departments or branches of government, executive, legislative, and the judiciary. They work closely together, they coordinate their actions to make sure that the welfare of the people would be primordial in the government action. Pero balikan natin itong issue ng corruption. Kasi pinag-aralan ko yung sequence of events for the past 2 years after the election of the President and the Vice President in 2022. Maganda pa yung samahan ng unity for 1 year. Then, nag-umpisa ng mabuwat. Bakit po kanya? Dahil doon nag-umpisa yung massive corruption in government. Not just in public works, but even in other agencies and departments of government. Diyan sa Finance Department, Customs, BIR, Department of Agriculture, Health, Information, etc. Lahat ng sangay ng Executive Department, malawakan ng corruption. And alam nyo lahat yan, alam ng taong bayan yan. At hindi na nila maitatago itong massive corruption, more particularly in the public works. In the public works, na kung saan naman doon kumikita itong mga mababatas ng malaki. Congressmen at mga senators. Hindi na nila kasi maitatago. Para maitago nila ito, the first order of business was what? Siraan ang mga Duterte. Siraan ang mga Duterte. Si Tatay Digong siraan. Kailangan pasamain natin yung imahe ni Tatay Digong sa war on drugs institution na ito. Kasi darating doon sa punto na ganito ang mangyayari. And
I don't want to say na ako ay prophetic or what, pero talagang nakita ko na ganito ang mangyayari kasi basahin mo talaga yung constitution na yan. Yung sistema at istruktura ng ating pamahalaan ay hindi naaayon para sa interes ng karamihang mamamayang Pilipino. Kung hindi, pinoproteksyonan at binibigyan ng malayang karapatan lamang ang mga mayayamang mga tao. Maging sila man ay Pilipino o dayuhan, ay sila ang makikinabang dito sa konstitusyon. At ganun nga po ang nangyari. So ang Pilipinas ngayon, it's not really actually the democratic country or republican country that we have been dreaming of to be. Katulad ng sa Europe, katulad ng Malaysia, Singapore, Japan, no, South Korea, or the United States, or Canada, na ating talagang sinasaludod. Hindi. The situation in the Philippines is we are an oligarchy. Yung mga mayayamang, mga negosyante na kontrolado nila ang mga politiko. Kung titignan ninyo, halos lahat ng political parties, maliban sa PDP Laban, ay kontrolado ng mga negosyanteng mayayaman na sila ang nagpapatakbo ng mga partido na ito. So kung ano ang sasabihin nitong mga mayayaman nito, susunod yung kanilang mga kalyadong mga politiko, lalo-lalo na sa Kongreso at sa Senado. Kaya kung magkakaroon man ng pagbabago ang saligang batas, hindi lamang baguhin itong provision tungkol dito sa impeachment na gusto niyo ng panukalang naririnig ko na pinapahayag ng ilang senador na biglang nagbago yung kanilang pananaw sa issue ng charter change para lang sa impeachment. Ay hindi po sa akin kung magtutuloy-tuloy man itong charter change na ito. Malawakang pagbabago ng saligang batas sa sistema, istruktura at forma ng gobyerno at ibalik ang kapangyarihan totoo sa taong bayan. Pabor po ako dyan kung talagang tunay ang pagbabago. At mangyayari lamang po yan kung magiging constitutional convention. Sa pamamagitan ng constitutional convention na hindi itong mga senador at congressmen na nakaupo ang siyang magbabago ng saligang batas. Kung hindi, magpasa sila ng batas, tawagin ang constitutional convention, kung ilan man yung mga delegado na ihahalal sa bawat probinsya, ay iyon po ang mangyayari. Papayag po ako sa ganon. Dahil nakikita ko na kung hindi natin gagawin ito, magkakawindang-windang ang Pilipinas sa mga susunod na panahon. Sa lalong madaling panahon ay dapat iwasan natin ito. May mga naglalabasan ng mga issue, may mga gusto na, sina Dr. Mata, taga Mindanao, dati-dati, yung mga kaibigan at mga minamahal natin mga kapatid na Muslim lamang ang nakikipaglaban para magkaroon ng isang Mindanao Republic, kaya nagkaroon ng MILF, MNLF, etc.